ng network marketing. Do you agree po? Sa mga nakikilala, ako po personally, I've known this person for 14 years sa previous company, and talaga namang every time this person talks, meron at meron akong natututunan. Meron at meron tayong natututunan. Ang tawag namin sa kanya parang walking encyclopedia of network marketing. Kasi ganun nga po, parang hindi na uulit yung tinuturo. Parating every time na hinahawakan niya yung mic, parating may bago na tinuturo po siya. Kaya we are very much privileged na maging kapitan po natin siya dito sa Ascendra. Kumbaga, when it comes to vision, when it comes to clarity, when it comes to purpose of why we are here, ano yung pupuntahan natin, paano natin gagawin yung Ascendra, siya po yung magsiset ng sail nun for all of us. Excited ka ba? And syempre, as we begin our journey dito sa first na pagbukas natin and our first ever office. First, kasi syempre, hindi lang naman po ito ang natatanging opisina. Marami pa pong mga magbubukas na office ng Ascendra sa iba't ibang sulok ng Pilipinas and soon internationally. So, lahat ng mga nandito, for sure may mga pictures na kayo, may mga talagang souvenir na kayo for today. Kasi talagang ito po part ng history ng Ascendra. And ngayon, maririnig po natin straight from this person, saan tayo papunta, paano yung mga, paano natin ba, how will we carry Ascendra? Diba kasi pag sinabing Ascendra, hindi na po siya yung pangalan mo lang yung bit-bit mo. Kumbaga, you represent the mission, the vision, the company. Kumbaga, ganun po eh. Kasi dito, as one tayo. Wala pong kanya-kanyang grupo po muna ngayon. Ngayon, iisang grupo po tayo. Iisang Ascendra International na magtutulungan. Kaya, eto pong taong to, natatawagin ko. Excited ka na ba? I think ready na po siya na magsalita dito. And, ayan na ba? Nandiyan na ba? Ayan. So, sige. Hindi ko na po patatagalin kasi syempre, ang task ko po is I'm very much honored to introduce this person. Of course, one of our founders, and we are so excited na marinig po siya tonight. So, kanina, AI Forum, ngayon naman po, the first ever Ascenders Training. So please, ladies and gentlemen, help me welcome on stage our Chief Executive Officer, Sir Jorgen Gonzalez! Welcome po natin yung pinakamainit na palakpakan para sa ating CEO, Sir Jorgen Gonzalez! Thank you. Kamukha ko to Palakpakan naman natin si Miss Tanya Morales. Thank you, Miss Tanya. Alam niyo, hinaan niyo po mga lakpak kasi lahat kayo nakaganyan, no? Wala nang pumapalakpak. Sinasabi na lang yung palakpak. Narinig kayo nasa likod, sabi, uy, pumalakpak ka daw, nagbibideo ko. Manglalamang. Welcome, Turbo! Ngayong araw na to, magsaset tayo ng culture, no? Number one, maraming salamat sa pagtangkilik sa Ascendra. Wala pa tayong napapatunayan, pero yung enthusiasm niyo, yung energy niyo sa pagpunta rito, lalo kaming ginaganahang magsipag para matulungan kayo matupad ang mga pangarap. Kayo man ang nasa kalagayan namin, ganito yung makita mo mga tao. Ang balita ko dun sa ibang staff natin, yung iba sa inyo, hindi na tumayo dyan sa kinauupuan nyo. Alam ko marami sa inyo, ihina, pero hindi kayo tumatayo.
Alam ko yung iba sa inyo kinikilabutan na, gusto na pumunta sa CR. Pero nandiyan kayo. Paano naman kami hindi sisipagan ni Jaylin kung ganyan ang attitude mo? Yung iba nakatayo, huwag kayong mag-alala. Parating na po yung chairs, pero next week pa. Kaya manatili kayong nakatayo dyan, hintayin nyo lang ang pagdating. Meron pa tayong mga minor chairs kasi yung kulay ng chair natin, hindi yan readily available. Pinagagawa pa po yan sa China. O, gagawa ngayon, nag-order pa tayo ng additional 100 para yung mga nakaupo sa likod, makaupo na kayo sa susunod na pagpunta nyo dito sa Asyente International Office. Anyway, sobrang dami. Kahapon, pasensya na kayo, hindi namin pwedeng maimbitahan lahat kasi it was a blessing, cutting of ribbons, so meron lang tayong mga selected few na inimbita. Pero alam nyo, ang headquarters natin, open para sa bawat isa. Facilities ng bawat isa to. Ang open nito 1 to 10, 1 p.m. to 10. Pero as early as 10 a.m. kanina, may mga tao na po sa baba. Gawa nung yung ibang mga guests namin, pinagpipicturean to, pinost, naging tourist destination po siya ngayong araw na to. Ha? Naging tourist destination. So, gusto namin yan. Ipagpaumanhin nyo muna because we're still a startup. Kaya yan, kulang yung chairs natin. Yung mga nasa labas, medyo hindi nakakapanood ng ipapalabas natin dito kasi kulang pa yung wiring. Ganun talaga pag startup. Ganun talaga pag pre-pioneering. Hindi pa nga tayo pioneering eh. Pre-pioneering. Kasi ang grand launching nito sa January 2026 pa po. So ibig sabihin, between now and 2026, nandun pa kayo sa pre-pioneering, ang haba pa ng panahon para makapwesto kayo ng maganda, maging maayos yung structure ninyo, at maging tunay na pioneer ka dito sa Ascendra. So, pre-pioneering pa lang tayo, syempre, kumbaga sa paghanganak, hindi pa siya lumalabas. Ine-example ko nga po nung ginawa namin ng Ascendra, or nung ginagawa namin ng Ascendra, parang pagluluto, may nakaamoy. Hindi pa nga luto eh. Nung yung nakaamoy, gusto nang kumain. So marami pong mga tao ang nabuhayan ng pangarap. More than, ladies and gentlemen, what is Ascendra? More than our mission. Yung Ascendra po kasi, meron siyang energy. Sabihin nyo energy. Nakakabuhay siya ng pangarap. Nakakabalik siya ng sigla. Yung mga nahimlay, yung halos hindi na sinabi sa sarili nila, hindi na ako magne-networking. Nung nakita kami dalawa ni Jaylin, magne-networking na uli ako. Walang isang salita. Isang Jaylin at Jerjen Gonzalez pala lang pala magtatanggal sa himlay mo. Kami lang pala ang gigising ng pangarap mo. And we're very proud of that because ako, 30 years of experience, hindi namin sasayangin yan. Si Jaylin, almost 20 years of experience, hindi rin namin sasayangin yan. Yung buong lakas namin. Sabi ko nga kay Jaylin, kung may naitatago kaming agimat, anting-anting at bertud, ilalabas na namin yan, matupad lang ang mga pangarap namin. I'd like to welcome each and every one of you formally dito po sa Ascendra headquarters natin. Hindi man tayo ganun kalaki pa. Actually, malaki siya. Kaya lang, mas maraming tao. Para po siyang tao na nagkaroon ng office. Alam niyo yung ganun? Yung may tao na nagka-office. Hindi siya office na nagkatao, hindi. Baliktad. Tao na nagkaroon ng opisina. So, pati po yung building admin natin, nagugulat. Sabi niya, ganyan ba kayo araw-araw? Sabi namin, hindi. Dadami pa kami sa araw-araw. Ganito ba tayo araw-araw? Hindi. Dadami pa tayo. We're just starting. Kasi itong mga mukha nakikita ko ito, nako, tig sa 10 lang ang madala nyo sa loob ng 3 buwan. Yang kabilang yan. Yung papunta sa CR, pagka lumabas kayo ng pinto, yung left side going to the CR, bakanteng space po yan. Guess what? Hindi pa natatapos ito, kinuha na po namin yung bakanteng space na yan. Extended na po yan. So nagre-renta tayo nang hindi pa natin nagagamit.
Ulitin ko ha, nagre-renta pa tayo na hindi natin nagagamit. Ang tawag doon, vision. Hindi pa nangyayari, kiniklaim mo na. Parang marami sa atin nangangarap kayo ng sasakyan sa former companies nyo. Pero wala ka namang parking, paano ka magkakaroon ng kotse? Nangangarap kang mag-travel sa iba't ibang bansa. Wala ka pang passport. Nangangarap kang makapunta sa kung saan. Hindi mo pa nakiklear yung pangalan mo sa NBI. Nagets mo ba ako? So, bago mangyari ang isang bagay sa manifestation, kailangan handa ka. Paano lalaki yung income mo kung ang isip mo ngayon pang mahirap pa? So bago magbago yung buhay, kailangan magbago muna yung pag-iisip natin. So dito sa Centra, napakaganda ng programa natin. Bago po tayo magsimula sa pagninegosyo ng networking, gusto po sana namin sa inyong ipakita kung ano yung mission and vision natin. Gusto namin ipakita sa inyo yung core values natin. Kasi yan po yung magiging kultura ng organization. What builds the culture is what builds the organization. Ibig sabihin nun, kung ano yung kultura ng kumpanya natin, kung ano yung kultura nating mga leaders, yun ang magiging kultura ng organization. Pag malakas, strong yung kultura, magiging strong din yung organization. Weak culture means weak organization. Strong culture means strong organization. Ano ibig sabihin nun? Kung kayo, tayo, hindi magkakasundo, hindi tayo lalaki. Kung tayo, kanya-kanya, hindi tayo lalaki. Kung tayo mismo, nangaagaw ng recruit ng may recruit, hindi tayo lalaki kasi magkakaaway-away kayo. Kung tayo, alam mo nang magpe-paying sa iba, kakausapin mo pa, hindi po kayo pinatatamaan ko yung katabi nyo. Yung katabi nyo, ikaw din yun. Di ba yung katabi mo, katabi din. So, ikaw din yun, bumalandra lang. I mean, I've been in the business for 30 years. Alam ko yung desperation ng maraming tao. Sometimes we think that we can just get away. Akala natin, wala ito, okay lang to. Wala namang makakakita, wala namang makakalam. Pero kung lahat tayo ganun ang iisipin, then we will begin to crumble. Ayaw na natin magsimula lagi. Sino dito yung lagi gusto nagsisimula siya? Yung pagkatapos mo 1 year ng networking, uy, may bago na naman, lipat na naman ako. Ang sarap magsimula. Kung kayo po gusto niya lagi nagsisimula, ako nakakapagod magsimula. Ayaw po namin mangyari yan sa inyo. That's why we need to create a strong culture. Sabihin mo, strong culture. Strong culture. So sa liderato po ng Acentra, gusto namin magsimula sa amin, may maganda tayong kultura. And paano natin mabibuild yung culture na yun? Meron po ako ipapakita sa inyo, mga mission and vision natin, yung mga core values natin, para yun ang i-practice natin araw-araw. Dahil pag yun ang practice natin araw-araw, then we become stronger. So katulad yan, we need your cooperation pag nandito tayo sa ating head office. Of course, make the head office clean all the time. Kanina daw, meron nang umuupo sa counter. Ginawa mo pa yung counter natin. Kaya po nakalagay doon, cashier tsaka customer service. Kasi akala niya, customer service to, upuan natin. Biro lang. So, let's make it clean as possible. Pag nakita niyo siya, pagkukunti ang tao, pag tinignan niyo siya, hindi siya mukhang network marketing company. Para siyang may sala pa, may uso pa. So pwede kayo mag-picture, pwede lahat, everybody's welcome. Kasi gusto natin, mamaya i-discuss ko, meron tayong tinatawag na inclusivity. Ginawa natin ganitong environment natin para hindi lang networkers ang welcome, kundi pati non-networkers welcome po dito. Pati yung mga hindi nag-network, baka punta sa atin. So, let me just begin my slide. Alright? Number 1, gusto ko pong ipakita sa inyo yung mission ng Acentra. Lahat, kung seryoso kayo dito, dapat kabisado niyo po itong mission na to. Ang isang bagay, mas magiging makahulugan kung alam mo kung ano yung purpose ng bagay na yun. Are we clear? Halimbawa, sundalo ka. Sinabi sa'yo ng commanding officer mo, punta ka sa bundok. Bakit, sir? Wala lang. Nag-gets nyo ako? Karamihan ng maririnig ninyo, pagka merong gagawin, lalo na sa army or wherever,
laging sinasabi merong mission. Meron niyang mission order, MO. So, dito sa Pag-asa Central natin, meron din tayong mission. Ang mission ng company, we help committed dreamers grow by providing clarity through proper tools, structured learning, and reliable system that create impact beyond profit. Ang Tagalog, gusto namin tulungan. Tutulungan natin, hindi sinabing dreamers lang ha, kundi committed. Sabi mo committed. Kasi marami mga tao, dreamers lang eh. Nangangarap lang. Hindi po natin matutulungan yung mga taong nangangarap lang. Ang gusto natin dito, meron siyang commitment. Ano yung commitment dito? Hindi ka hihinto kahit nahihirapan ka. Ang commitment dito, sakripisyo. Ang commitment dito, bago ka umani, magtatanim ka muna. Merong tinatawag na bago ka mag-harvest, kailangan mag-plant ka muna. So, we help committed dreamers grow. Gusto namin silang umunlad. Especially sa network marketing, gusto namin umunlad kayo. Sabi mo, umunlad. Pero hindi namin kakayanin mag-isa. Kailangan committed ka. Kailangan ready ka na hindi naman mahirapan. Ayaw na namin yung word na mahirapan dito. Kasi si CSO Joseph Lim, ang commitment niya sa inyo, padadaliin namin ang pagne-network ninyo. Gone are the days na hirap kang mag-network, hirap kang mag-recruit. Gone are the days na ang laging mindset sa'yo, kailangan mahirapan. Paano kung merong mga paraan para padaliin natin? Gusto niyo ba yun? So, we want to help committed dreamers grow. Gusto namin kayo lumago. Financially, mentally, spiritually. We want you to become a better version of yourself. Kasi alam mo, naniniwala ko, marami sa atin dito, hindi pa lumalabas yung galing mo. And naniniwala kami, dito sa Sendra, environment to para mag-grow ka. Kasi minsan, for example, yung mga arwana, nilagyan yan, ginawa ng study. Alam niyo, ang size ng arwana, magdidepend siya. Alam niyo ba yung fish arwana, yung slow motion, napakaganda. Pero ang size niya magde-determine, depende kung gaano kalaki yung aquarium. What we want in this environment is that it is a conducive. Maging conducive siya para mag-grow ka, para lumago ka. Paano ka lalago sa amin? By providing clarity through proper tools. Na maging malinaw sa'yo sa pagbibigay namin ng mga proper tools. Ano yung mga tools na ibibigay namin? IT natin, infrastructure natin, yung pinagmamalaki po namin lagi, we will be the first network marketing company na magiging AI-powered. Sabi nyo iba ng ATS, ano yung AI? Basta maganda sa pandinig. Ano nga? Basta! AI daw! Yung artificial intelligence, medyo high-tech yan. But we want you to, gusto namin matuto kayo paano natin gagamit yung AI niyan sa pagpapalaki ng negosyo niyo. Kanina, meron kami breakfast meeting sa provider natin from 9 a.m. to 1 o'clock. 4 na oras kami nakipag-meeting sa tech provider natin. And for confidentiality purposes, hindi ko may lalatag dito ng buo kung ano yung pinag-usapan natin. Pero uulitin ko, at laging sinasabi ni J. Lim, dahil sa mga technology, dahil sa AI, padadaliin namin ang pagtinegosyo ninyo. Makikita ninyo later on, further development to, hindi pa agad ngayon na may di-deploy. Maybe in 6 months to 8 months kasi dinidevelop pa natin. Darating ang panahon sa app ninyo, application, sa phone, alright? Mabibigyan kayo ng data ng grupo ninyo. Mabibigyan namin kayo ng data sa grupo nyo. Ano mas marami, babae o lalaki? Taga saan ang grupo mo? Luzon, Visayas, and Mindanao. Nasa app ninyo. Ano mas malakas ang benta? Barley, Omega Life, Barley Fusion, o protection or insurance? Malalaman ng age group. Malalaman mo, magkakaroon ka ng calendar. Na yung calendar na yun, nagpa-prompt sa'yo kung ano yung mga appointments mo. Makikita ng calendar na yun, gaano kalaki ang activity mo, gaano kadami ang activity mo.
Minomonitor ka niya. Kaya alam niya pag tamad ka. Hindi ako nagbibiro. Makikita namin doon kung 200 tao ang prinospect mo, ang in-AIF mo, ang nilatagan mo sa loob ng isang buwan. Ngayon, pag si distributor magre-reklamo sa akin, sir, walang nangyayari sa akin. Bago kita sagutin, titignan ko calendar mo. Paano ka, Asenso? 2 lang kausap mo in 60 days? Tama ba rin? Papasok kayo sa room ng CEO. Papasok kayo sa room namin dyan, ng CSO. Sasabihin mo, may concern po ako, sir. Di po lumalaki ang grupo ko. Ipo-pull out ko lang yung app mo, ilalagay ko ang bawang pangalan mo, Juan de la Cruz. Palalaman ko na doon, ilan ang napapay-in mo? Ilan ang direct mo? Ilan ang grupo mo? Ilan ang naging activity mo? Kaya pag tamad ka, yari ka. Kasi minsan, we tend to blame the company for a lot of things. We tend to blame the uplines for a lot of things. Pero sa totoo lang, kulang ka kasi ng activity. So, bibigyan namin kayo ng proper tools. Ma-monitor mabuti ang grupo ninyo. Pag nalaman mo, ay, sa grupo ko pala, mahina ang best barley. Magte-training nga ako ng best barley. Nag-gets niyo ako? Ay, mas marami palang babae kaysa sa lalaki. Malaki pala grupo ko sa Mindanao, kailangan puntahan ko yun. Makikita mo sa business analytics mo. Provided ng AI. Ha? Gets ba siya? Magbibigay kami ng structured learning. Starting next week, magsisimula na po yung learning hub natin. Okay? Dito po, twice a week, meron kayong series ng trainings na aatenan. Mapaluma, mapabago, veterano o hindi, meron kayong series of trainings na aatenan dito sa opisina na kailangan yung pagdaanan. Yung structured learning na yun, karamihan doon skills-based, functional. Ibig sabihin, ano yung gagawin mo? Hindi yung dapat ano ka. Kasi minsan, pagod na tayo sa kakapower. Tama ba? Si downline lalapit sa'yo. 4 na buwan na. Nagsanla ng motor para makabili ng package. Binaliw mo. Sinanla yung motor. Sinabi mo, mag-recruit ka lang. Kayaman ka dito. Dala ka lang, dala. Ginawa naman, nagdala. After 4 months, di kumita, lalapit sa'yo. Ano sasabihin? Pagsakanto ka. Wala nangyayari sa akin. Di ako kumikita, sinanla ko pa naman yung motor ko. Pinagkukwit na ako ng asawa ko. Ano sasabihin mo pag-apply ka? Tuloy-tuloy ka lang. Dapat kasi, no? Be positive ka lang. Ano pa sasabihin? Back to basic. Ano ba? Hataw ka kasi. Pag sinabi, ano ba yung hataw? Basta hataw ka lang. Dapat committed ka. Ang galing natin mag-mindset, pero hindi mo alam kung ano talaga dapat niyang gawin. Bakit? Hindi mo rin alam kung ano dapat gawin eh. Pinawer ka rin lang eh. Tama ba? Para bang boksingero na bukong sarado siya. After round 1, lalapit sa corner ng coach. Ano sasabihin ng coach? Tuloy-tuloy ka lang kasi. Tatama ko rin. Stay committed. Be positive kasi. Tama naman yung coach. Pero kailangan ng strategy. Tama? Sasabihin nun, balang ka mo sa lower. Umilag ka kasi. Gawin mo sa footwork. Pagurin mo, takbo ka. Kotongan mo kasi. Strategy pa rin. Tama? Pero hindi pwedeng puro motivation. Ang gusto natin yan, structured learning. Kung ano yung position mo, nagsisimula ka associate, pang-associate mo na magiging training mo. Hindi yung pag-associate ka, kumbaga elementary, arithmetic ka palang dapat, calculus na tinuturo sa'yo. Ang hirap eh, tama ba? Overload ng information, kaya sa dami ng mga napag-aralan mo, hindi mo ngayon alam kung ano gagamitin mo. Kumbaga sa sundalo, kumpleto ka, bazooka, Armalite, M203, may pana ka, dumating yung kalaban, di mo na alam kung anong unahin mo. Ang dami, may samurai ka pa. Gets ba ako?
Gusto natin structured learning, kakaroon tayo ng learning hub, magkakaroon po tayo dito ng masterclass. Video na mapapanood nyo sa portals natin on demand. Kung kailan ka pwede at bakante, mapapanood mo yung training doon. Gusto nyo ba yun? Makikikollaborate tayo sa iba't ibang institution para turuan kayo ng mga proper skills. For example, kami dalawa ni Jamie, hindi naman kami magaling sa e-commerce. But good news, para magkaroon kayo ng skills sa e-commerce, kukuha kami ng mga top trainers para turuan kayo ng e-commerce dito. Ano ba yung e-commerce? Ano ba yung dropshipping? Ano ba yung fulfillment? Meron po tayong maliliit na room doon kung nakikita nyo yun. Live selling area po yun. Para pag naruto kayo mag-TikTok, pwedeng doon kayo mag-TikTok. Doon kayo mag-live selling. Kesa sa bahay, yung kurtina nyo nasa background, butas-butas pa. Tapos dadating yung asawa mo, laki ng tiyan, kumakamot na ganyan. At least dito, decente, maganda yung lighting. Ipoprovide na po namin yung lighting. Ipoprovide na namin yung stand. Para pag nag-live selling ka, maganda yung background mo at nakaka-attract ka ng mga buyers mo. Gusto niyo ba yun? Paano mag-affiliate marketing? May mga trainers kami, top trainers, na magiging speaker dito. Ang kailangan mo na lang talaga sipag at umattend at willing to learn. Gusto niyo ba ng gano'n? Yung technology, tuturo namin sa inyo yan. Paano kumuha ng mga millennials, ng mga Gen Z? Kasi yung mga nakakasama natin, hindi na po Gen Z at saka millennials. Iba na. Veterans. At least ang ganda ng tawag, veterano. Hindi matanda, veterano. Kasi iba tatawagin sarili na, tanda nga ako, thunders na, thunders. Huwag naman tawagin thunders, sabihin mo lang veteran. So ipoprovide namin lahat yan. Kaya nga meron kang structured learning and reliable system. May sistema kang susundan. Step by step. Hindi na tsamba. Yung system na yan, yung strategy na yan, ang tututok bawat grupo. Ang magtuturo sa mga proper system na yan per line ng company. Walang iba kundi yung Chief Strategy Officer natin. Hands-on! Gusto niyo ba yun? Sabi niya nga, nung nasa Becagon tayo, kung napaputok ko yung grupo ko sa kung saan-saang lugar, paano hindi ko pa lalo ko pang mapapaputok ang sarili kong company. Gusto niyo ba yan? Kaya, importante yan. Reliable system that create impact. Hindi puro pera. That create impact. Ano yung impact? Beyond profit. Natutulungan mo yung downline mo maging better person. Beyond profit na yun. Natuturuan mo yung downline mo, yung grupo mo, na magiging mabuting tao. Beyond profit na yun. Yung tumaas yung belief nila, nagiging beyond profit na yun. Nagiging mabuting asawa sila, mabuting anak, mabuting girlfriend, nagiging mabuting asawa, nagiging mabuting binan. Beyond profit na po yun. Yung kahit di ka muna kumikita, pero nagiging mabuting tao ka, makikita ng mga tao sa paligid mo. Ang ganda naman ng impact ng AI sa batang yan. Ang galing. Nagsisipag. Nagiging mabuting tao. So ang gusto natin, makakreate tayo ng impact that is beyond profit. Gone are the days na tayong mga networker, lagi na lang tayong, alam mo yun, laging material. Laging gusto natin pira. Tama ba? Gusto natin, mas masarap, yung kumikita ka na nagiging mabuting tao ka. Kumikita ka na marami kang tao na tutulungan. Kumikita ka na nakaka-inspire ka. Ang tawag doon, beyond profit. Next. Ang vision natin, pag tulong-tulungan natin to, na ulit lang. Ayan, sorry, yung vision natin, we want to become the most dominant MLM company in 5 years here in the Philippines. Gusto niyo ba yun? I'm sorry. That's our mission. Ang mission natin is that we want to become the most dominant MLM company here in the Philippines. Pag sabing dominant, gusto natin, we don't want to be the best. Okay na yun, kanila na yung best. Ang gusto lang natin, yung dominant, ibig sabihin nito,
nakaka-create ng maraming self-made millionaires, nakaka-create ng maraming tao na nagbabago yung buhay nila, nakaka-create ng mga leaders na inspiring, nakaka-create ng mga taong nagiging mabuting tao, nagiging mabuting milyonaryo. Kasi minsan, sa dami ng mga taong mali ang ginagawa sa networking, nagiging scammer na ang dating natin. Tapusin na po natin yung image na yun. Magmula ngayon, kahit man lang sa Ascendra, magkaroon ng impression ng maraming tao ng mga network marketers sa Ascendra ay professional network marketers. Gusto niyo ba yun? Mga hakot boys ko po itong nandito sa amin. Ha? Diba maganda yung pag sinabing networker ka, especially galing sa Ascendra, ay may values yan. Ay hindi mo kapera yan. Ay hindi scammer yan. So yun ang gusto natin. Gusto natin mag-create ng impact na kung saan ang tingin sa atin, hindi desperate, hindi nagpapapay-in lang at itatakbo, hindi nagpapapay-in tapos kahit down the line yung nag-pay-in, dinidirect mo. Nag-get nyo ako? Tapos, alam nyo, ang tagal ko na mamahawak ng company policy. Tapusin na natin yung maling kultura sa network marketing at magsisimula yan dito sa Ascendra International. Walang siraan. Moving forward. Walang banggitan ng old companies. Kung babanggitin mo man, maging thankful ka. Huwag kayong maninira. Huwag kayong babakbak. Always be thankful. Kung hindi naging maganda experience mo doon, it's okay. Move forward. Dito ka na lang bumawi sa Ascendra International. Kung may hurt ka, may pain ka, it's okay. Kasi lahat ng mga nasa past mo, memories na lang yan. They have no impact. They have no use. Kung hindi mo galagyan ng feelings, wala naman yan eh. Nagiging masakit ang memory pag nilalagyan nyo ng feelings. Sa totoo lang, kung broken-hearted ka, wala na yan eh. Pero dahil nilalagyan mo ng feelings pa, tinitignan mo pa yung FB niya. Ang jacket. Wala na dapat impact. Kaya lang, nilalagyan mo ng feelings eh. Nasa jeep ka, naalala mo yung love song nyo. Ang jacket. Ino-connect ko kasi yung love song sa past. So yung memory, wala na dapat impact sa iyo yan eh. So huwag kayong babakbak. Bilin ko sa inyo lahat, irrespective of any company, respect your old company. Walang banggitan dito sa Ascendra. Wala akong maririnig na chismisan sa likod. Nasasabihin, grabe, ganda dito. Nung sa dati naming company, ang pangit. Walang ganyan. Nag-gets niyo ako? Yes! Walang balatan, please. Walang bakbakan. We are ascending to a new era, gather all the old days, na kailangan mag-compete sa bawat isa. Ang laki-laki po ng market, hindi natin kailangan mag-agawan. Nag-gets niyo ako? Yes! Kaya huwag maninira. Huwag maninira. Walang panggitan ng kung ano-ano. Kaya lang minsan kasi, kahit nasabihin mo lang yung totoo, nakakasakit ka na. Grabe one account policy. Ay, yung kabila isipin, tinitira nito multiple accounts ha. Tama ba ako? Guys, ipakita nyo lang yung ganda ng Ascendra International. Sapat na yon para makakuha kayo ng prospects nyo. Hindi nyo kailangan manina, hindi nyo kailangan magbanggit ng mga past companies nyo to attract people. Are you with me? Yes! Number 1, sa ating core values para mag-create ng magandang kultura. Sandali lang po ang training ko ngayong gabi. Number 1, kailangan purpose-driven ka. Sabihin mo, purpose-driven. Next. Ayan, yung purpose-driven, dapat meron kang purpose other than money. Oo, nandito na ako dahil gusto mong kumita, yumaman, makabawi, bumalik yung sigla. But more important thing, ang Ascendra po, hindi namin tinayo ni Jamie para lang kumita ng pera. Tinayo ito, mga kaibigan, para magbigay, magbuhay ng mga pangarap, magbigay ng value sa maraming mga tao. Ano yung value na binibigay natin pag nag-pay-in ka? Number 1, yung mastery. May masterclass, may learning hub, may structured learning, may reliable tools, may proper system. So may purpose siya.
Kung bakit dapat nandito tayo, ang purpose natin, makatulong sa marami pang tao para matupad ang mga pangarap nila. Ha? Preparing. Pag nakatulong ka, na yung downline mo kumita, kikita ka rin ba? So ang purpose mo dito, simple lang. Tumulong ka, if you help enough people, if you give your downlines, your prospects what they want, you also get what you want. Ang purpose natin dito, magbigay ng solusyon. Sabihin niyo, solution. Pag may pinapapayin ka, huwag mong laging titignan yung lalo na ngayon, naka-promo po, yung executive. Magkano kita niyo sa executive ngayon? 70,000. Baka mamaya niyan, ang tingin niyo sa prospect niyo, alam niyo may pera, ang tingin mo sa kanya, 70,000 to, 70,000. 70,000 man to. Tirahin ko na to. Bago matapos yung promo, tirahin ko to. Huwag yung titignan yung 70. Oo, magiging ipokrito tayo na hindi natin gusto. But more importantly, kaya mo siya pinapapayin kasi meron kang solution na pwedeng ibigay sa kanya sa problema niya. Kaya mo binibigay sa kanya ang AI, ang Accenture International. Kaya mo sinasabi sa kanya yung executive kasi mas malaki yung kitaan sa executive. Hindi mo binibigay sa kanya, hindi mo siya binabaliw sa executive kasi malaki yung kikitain mo. Baliktarin mo, ino-close mo siya sa executive para walang masayang na point sa kanya, para malaki ang kitain niya, para siya ang mag-benefit. Dahil pag nag-benefit siya, swak na rin ang magiging benefit mo. Kailangan may purpose. Gets niyo ako? Yes! Sa pag-asentro niyo, kailangan may purpose ka rin. Bakit mo ito ginagawa? Bakit dito ka baliw na baliw? Bakit marami sa iyo bumalik yung sigla? Kasi ang purpose mo dito na ako babawi. Yung failures ko in the past, nako, ang galing pala ng mga naging failures ko kasi piniprepare pala ako sa Accenture International. Lahat ngayon sa environment natin, walang magaling. Walang mga neophyte. Dito lahat pantay-pantay dahil 0-0 ngayon eh. Level ang playing field. Who knows? Nandito na ang susunod na Joseph Lim ng industriya ng networking. Nag-gets na ako? Kasi dito, 0 age pa yung company. Wala pang top, wala pang nauna. Pantay-pantay. Pasipagan. At uulitin ko to, ilang beses dadaan sa buhay mo yung matinong kumpanya na pwede kang maging pioneering ulit. Pag ito pinalagpas mo, kailan na ulit darating yung pagkakataon na merong Jurgen Gonzalez and Joseph Lim na magtatayo ng kumpanya kung dito hindi ka sasama. Isang beses lang dadaan sa inyo ito. Kaya pag hindi mo ito ginab, ladies and gentlemen, the times may be different 2, 3, 5 years from now. Iba, pag dito sinabayan mo yung momentum ng kumpanya. Hindi pa tayo nagsisimula. Ganito na karaming tao. Saan kayo galing? Tukto, 2 to 3 weeks from now, tignan nyo yung counter, walang laman. Upuan nga eh. Second day pa lang ngayon, ganito na karaming tao. Paano na pagka nagkaroon na tayo ng encashment na may kumikita ng 6 to 7 figures monthly? Paano na pag dumating pa yung mga ibang products sa project natin? Paano na pag nagkaroon tayo ng ascenders assembly? Paano pag may nagpatotoo na? Paano pag lalo pa natin pinaputok yung social media natin? Paano pag kaiimbita namin dito yung mga experts sa industriya para magsalita para sa inyo? Guys, hindi pa tayo nagsisimula. Etong nakikita nyo to, wala pa po ito. Dadami at dadami at dadami pa ang ascender. 2 to 3 months from now, padamihin nyo kayo. Mauobliga kami na buksan yung kabila para sa inyo. Pag di pa tayo nagkasya dyan, kunin yung tapat. Baka hindi yung tapat eh. Dinesign tong 6th floor na to para sa Accenture International. Sasabay kayo, sasabay! Yan din sinabi nyo sa old company nyo. Number 2. Huwag kayo ganyan. Pupunta ka lang dito para mag-picture-picture. Wala ka naman dala. Where? Connection. Sabihin nyo connection. We want to connect. Kami, board of directors, from CSO, CFO, CEO, gusto namin may connection tayo. Ayaw po namin magpatawag ng may-ari dito. Gusto namin founders lang po.
Because we found the solution, we found the value that we wanted to share with you. Tapos na po yung mga panahon na ang mga sikat dito, ang balita, ang gusto namin sumikat dito ay yung mga partners ng Asedra International. Gusto namin kayo yung iningitian ng gwardiya dyan. Gusto namin pag nasa counter kayo, masaya sila. Gusto namin pag nandito kayo, ramdam ka rito. Sasabihin mo, grabe, ramdam ako sa Asedra. Kahit wala pa akong pay-in, ramdam ako. Kasi minsan ang nararamdaman lang yung may pay-in eh. Pero hindi kami, hindi kami mag-give up sa'yo. Kasi lahat ng negosyo, nagsimula sa zero. Kaya kung wala kang recruit, wala kang pay-in, zero yan. Pero huwag kang mag-alala, tumuloy kaya lang. Lahat ng mga lumaki sa negosyo, nagsimula sa zero. Kaya kung zero ka ngayon, okay lang. Ang motivation mo pag-uwi, lahat nagsimula sa zero. Lahat nagsimula sa zero. Ang problema lang dyan, pag nasa gitna ka na, at zero ka pa rin. Iba na yun. We want to connect with you. And so, gusto namin kayo din, nakikiconnect kayo sa downline ninyo. Huwag kayo magpataas. Dito, upline tawag lang yun. Dito, downline tawag lang yun, pero pantay lang dapat yan. Dito, founders kami, pero pantay-pantay lang tayo dito. Gusto namin ang spotlight nasa inyo. Tapos na kami. Sabi nga ni JD, nung nagsisimula kami, Sir, tapos na tayo. Sila naman. Gusto niya, kayo naman ang sumikat. Okay ba yun? Next. Number 3, lagi na dating pinag-uusapan to. Pag sinabing commitment, kailangan consistent kayo from point A to point B. Hindi yung up and down ng commitment ninyo. From point A na nagsisimula ka to point B hanggang matapos, if you want to reach from point A to point B, kailangan consistent ang commitment. Hindi yung up, down, up, down, up. Hindi pwedeng ganun. Kailangan consistent. Ang commitment nyo dito dapat malalim. Gaano kalalim ang commitment namin dito? Number 1, this is our last ura. Huling barahan na namin ito. Wala nang ibang pintuan palabas dito. Ang exit mo dito, hindi failure. Ang only exit mo dito is success. Wala ka nang ibang pintuan. Clear? Sa mga nahimlay, kapwa ako networkers dito, nawala na ng buhay, sigla. This is it, my friends. Yung word na Asedra, hindi lang siya word eh. Nararamdaman nyo, meron siyang energy. Meron siyang soul. Meron siyang buhay. At huwag yung palalagpasin yung soul niya, yung buhay niya, yung energy niya, huwag yung palalagpasin. This is it. Kaya ka tinawag dito, kaya ka na-attract dito. Kaya tayo nagkaroon ng alignment sa vibration. Kasi this is your home now. Dito na kayo lalaki sa Asedra. Dito na kayo sasabog sa Asedra. Dito na kayo makikilala. Dito na kayo lalaki. Dito na kayo aasenso. So the journey ahead, maraming challenges, pero kung magkakasama tayo na fully committed, like yung commitment na pinakita nyo ngayon, ihing-ihi ka na, puputok na pantog mo. Andyan ka pa rin. Number 4, inclusivity. Pag sinabing inclusivity, gusto natin lahat sama-sama. Networkers from different companies, you are all welcome. Non-networkers, wala kayong experience, you are all welcome. Inclusive po to. Wala tayong gustong maiwanan. Kaya naman, mamaya, i-declare sa inyo ni CSO Joseph. Dati kasi, nung nandun siya sa old company namin, meron siyang tinatawag sa system niya yung project. Dito po, hindi na isang grupo ang project. Buong kumpanya, ipa-project niyang yumaman at walang maiwanan. Kasi dati, alam mo nung ito eh, sa mga old companies natin, again, irrespective of your company, yung malalaking grupo, sila lang yung may sistema. Tama? Pag hindi ka na-belong sa sistemang gano'n o sa grupong yon, napag-iiwanan ka minsan. Minsan, yung company naman kasi natin, regardless of any company, hindi naman nila nakikater lahat ng mga distributors, lalo na yung mga maliliit. Kaya nga pag sa kahit anong networking ngayon,
Walk-in ka, pay-in ka, wala kang masasalpa kang malaking grupo o may sistemang grupo, mamamatay ka eh. Tama ba? 2 to 3 months, baka matagal na yung 2 months, mamamatay ka talaga, mag-quit ka. Kasi wala kang sistemang masasalpakan. Walang nag-aalaga sa'yo. Oo, nasa'yo pa rin ang success mo, pero napakalaking bagay na may sistemang grupo na masasalpakan mo. Alam natin yan, mga nag-network dito, kahit anong sipag mo, pero pag yung grupo mo walang sistema, mamamatay ka talaga. Ganon din yung mga maliliit na grupo, walang sistema, and they will all depend sa company, mamamatay talaga eh. Kaya ang pinaka-strongest team sa kahit anong networking company, they have their own system. Unfortunately, if you do not belong to that group, you will die. Yan ang gusto nating baguhin dito sa Ascendra. Walang grupo-grupo. Yung grupong napag-iiwanan at hindi lumalaki, i-include natin sa strategy para sila rin lumaki at hindi mapag-iwanan. Hindi ka marunong, isasalpak natin sila, ituturo natin sa kanila yung strategy na ginagawa ng malaking grupo. Gets nyo ako? Wala ditong kanya-kanya. Lahat under Ascendra International. May mga grupo, pangalan na lang yan, pero lahat yan magiging pare-parehas ang strategy niya. Para lahat included. Lahat kayo sabay-sabay sa pag-asenso. Kapag iwanan grupo ka, may mentoran ka man namin ni Jaylee, uupuan ka namin dyan. Hindi ka namin pakakawalan hanggang walang nangyayari sa'yo. Gets niyo ako? Kaya kung dati, iisip niyo dati, hindi lang ng grupo niyo sa former company niyo, wala kayong sistema, na wala kayong parang bulag. Dito, lahat tututukan namin. Kaya meron siyang tinatawag na inclusive. We will improve. Malaki o maliit na grupo, lahat tayo sabay-sabay aasenso rito. Kaya ang tagline natin, Ascendra, ang partner mo sa pag-asenso. Next. Alignment. Halos kadugtong siya ng inclusivity. Kailangan lahat tayo naka-align. Kailangan lahat tayo iisa ang direksyon. Kasi kung tayo pare-parehong nagsasagwan, ang direksyon papunta doon, dapat ganyan ang pagsasagwan. Tama? Eh kung pasaway ka, sinabi nga nung kapitan dyan, ayoko nga, dito. Yung isa naman, wala lang. Wala sila, kapagod man. Yung isa sinabi magsagwan, nilalabas siya yung cellphone niya. Bang, Facebook. Kung kanya-kanya po ang galaw natin at dadalhin nyo pa rin dito yung dati yung ugali sa former company nyo na kanya-kanya, hindi po tayo lalaki. Clear? From my heart, I want you to understand, I want you to get that we will never be able to grow here if magkakanya-kanya tayo. We need to be united. Kailangan natin align tayo sa ginagawa. Pag sinabing ito, bawal yung ganito, bawal. Hindi pag sinabing bawal yung ganito, kunti lang naman. Medyo lang, medyo. Pag sinabing bawal, bawal. Pag sinabing hindi pwede yung ganito, hindi pwede. Hindi yung pag sinabing, hindi pwede yung ganito dyan, ako, multiple accounts, magpapangalan ka, etc. Dami na yun. Baka naman pwede. Kasasabi nga lang, hindi. Bawal magbagsak ng presyo. Malay mo, pwede. Ang kulit. Nag-get niyo ako? Kung yung pangsarili nating kapakanan ang uunahin natin palagi, tapos may mako-compromise na ibang tao, how can you be happy kahit mayaman ka na alam mo may nalamangan kang ibang mga tao? Walang fulfillment dun eh. Walang joy dun sa lumaki yung grupo mo, kumita ka nga, top earner ka, pero kilala ka bilang manunulot. Manunulot man din yan. Yan na, pero manunulot man din. Di ba ang pangit ng pakinggan? Aanin mo yung yaman kung walang real value. Tingnan nyo sa mundo. Kunwari sa lugar mo, may kilalang drug lord or gambling lord. Kinatatakutan. Nilirespeto kasi kinatatakutan. Powerful. Pero may makikita ka, public school teacher, simple lang, pero ginagalang din ang gusto. Tama ba? Kasi ako laki akong public school eh. Alam ko yung mga teacher eh, alam yung mga teacher, kahit hindi ka nung kayaman, kahit na simple lang, but they get the utmost respect in the community. Kasi yung profession nila, nagtuturo. Kaysa yung respetuhin ka kasi, gangsta ka, gangsta.
Puro ka man din tattoo dito, pati sa mukha mo may tattoo ka. Tapos nakaganyan yung baril mo. Nilirespeto ka nga, pero ano tingin sa'yo? Magkaiba yun, tama ba? Aanuhin mo yung respect ng ibang tao pero nagbabiolate ka ng company policy natin. So ngayon pa lang, tinuturo namin sa inyo tamang kultura. Ladies and gentlemen, align dapat tayo pare-pare. Uunahan ko na kayo, networkers. Usapang kapwa networker parang magkaibigan. Kung dito, tingin mo, dadalhin mo dito yung mga hindi magandang ginagawa mo sa former company mo. Huwag mo nang itry. Huwag mo nang subukan. Bakit? Basta. Hindi po namin ito tolerate ni Jay yan. We want to create a beautiful garden na tutubo mga magandang flowers para yung butterfly na lang ang dadapo sa atin. Gusto natin mag-create ng beautiful culture, beautiful garden, kasi nakakapagod na yung tayo na lang lagi ang nag-chase ng butterfly. Nakakapagod na ikaw na lang lagi ang desperado sa recruit mo. Sa pay-in. Di ba magandang gumawa na lang ng magandang garden, makilala ang Ascendra, may ethics ang mga distributor dito, professional, may galang, hindi mga mukhang pera. Lalapitan ka na lang, tandaan mo yan. Lalapitan ka na lang. Di ba mas maganda yung ganun? Kaysa yung ginawa, wala kang ginawa kundi mag-scam. Are we clear? Yes. May product ba dyan? Wala. Magbebenta ba dyan? Hindi. Anong gagawin ko? Wala, pero yayaman ka. Scammer. Magpahing ka lang ng executive, dudugtungan kita. 1 year na, wala pa siyang kadugtong. Kayo mga networker, alam nyo talaga eh. Di ba dami nating false promises? Tapusin na natin yan dito sa Ascendra. Dapat panibago ka na. Level of playing field, maganda, dito ka na bumawi. Huwag mo nang dalhin dito yung mga hindi magandang nagawa mo sa previous company. Number 6, innovation. Of course, we are a company that, we will keep innovating. Makakaasa kayo ng mga marami pa nating gagawin, technology-wise. Ngayon pa lang, na-announce na natin, we will be AI-powered. Marami kaming tools na ipoprovide. Come January next year, makakaasa kayo na marami tayong mga products na ilo-launch by that time. Kausap natin yung tech natin kanina by September or October. Alam niyo itong corner dito, itong nakalagay dito sa labas na yung nakalagay ang partner mo sa pag-asenso. Bibigyan ko kayo ng tip. May gagawin kami dyan, ang tawag dyan, manifestation nook. Meron kaming technology ilalagay dyan para makita mo yung magiging future mo dito sa Ascendra. Kung ano yon, basta. 6 months or 3 months from now, matagal na po yung September, magiging manifestation mo. Alright, we will show you clearly what is your future. Down to your feelings. Alright, kaya kung ano yon, secret. Kahin tayo. Number 7, last. Ayan, tapos na ako. CCS ko na. Sabihin nyo, integrity. Kung meron akong, pakitawag na siya, no? Sino ba? Alright, nandiyan na siya? Alright. Kung meron man dyan sa 7 yan, ang pinaka-importante is integrity. Sabihin mo, integrity. Integrity is doing something right. Integrity is doing something right even if no one is looking at you. Pag sinabing integridad, paggawa ng tamang mga bagay kahit walang nakatingin sa'yo. Kasi di ba sa atin, if we can get away from it, we will do it. Wala naman nakatingin, nandin ako. Kahapon lang nag-blessing. Meron kaming mga stones na nilagay crystal sa bawat corner. May purpose po yun. Nawala po. Ginawang souvenir. Sabi siguro ng iba, wala naman nakatingin.
So may mga nilagay tayong crystals dyan na hindi dapat inuwi, kaya lang inuwi. So, ganun yun eh. I mean, ayusin niyo yung lugar natin, ginawa ko na maayos, malinis to para sa inyo. So, pagka may mga basura kayong sarili nyo, tapon nyo sa labas, basura nyo, may mga basura naman dyan. Ayan. Yung huwag tayong maging siga, yung mga paa natin, nakaganyan man din ako. So, integrity is, huwag natin gawin yung ugali natin sa networking companies natin before na nangaagaw ng prospect, nakapay na dito, magpipay na dito, nakausap mo pa. So, it's a matter of respect. Magkakaroon tayo ng products 2 to 3 weeks from now. Kung ano po yung suggested retail price, sundin nyo. Kung ano po yung distributor price, sundin nyo. It's a matter of respect. Nandito po yung mga staff natin to serve you. Okay? It's a matter of respect. So, gaganda yung kultura dito sa business natin kung sa atin magsisimula ang magpilang mga leader. Kung ikaw mismo leader, pasaway ka, mahirapan tayo magpalaki dito. Remember, strong culture means strong organization. Pag tayo may alignment, nagkakaisa tayo, gusto natin makaangat ang bawat isa. Kahit cross-lines nyo, dapat wini-wish nyo maging successful. Papalakpakan nyo yung ibang tao. Para pag panahon mo na, papalakpakan ka rin nila. Minsan kasi, pag sikat ka na, maklaman mo, ba't walang pumapalakpak sa akin? Eh kasi nung iba, sumisikat, di mo pinapalakpakan, mas naiingit ka. Yumaman naman yun kasi ano yan. Nangunguha yan ng record kahit di naman totoo. Let's avoid yung mga intriga. Wala nang politika-politika rito. Wala na tayo dapat mga biases. Of course, you want to take care of your team, but generally speaking, gusto natin lahat tulungan. Kahit hindi mo, wala mo kung bakit. Pag tumulong ka sa ibang tao, lalo na sa industriya natin, at nakita ka ng grupong yun, ng upline ng grupong yun, at tinutulungan mo yung downline nila nang wala sila rito. Di ba ang sarap doon? Tinutulungan mo, ina-assist mo, first timer, wala kang intensyon. Nag-walk in, nauna lang siya kaysa dun sa sponsor niya, tinutulungan mo, tinuturo mo. Yung pala kukunin mo. Pero pag tinutulong ka, kahit wala dito, na late, and etc., yung tunay na sponsor, tapos pinaupo mo, in-entertain mo, pinapasok mo sa seminar room, in-assist mo, binam mo pa, pag dumating yung tunay na sponsor nun at nakilala ka, tingin mo in the future, pag ikaw naman yung wala rito, at meron kang prospect, at nandito naman yung crossline mo yun, tutulungan niya yung prospect mo? Ituturo niya rin? Gagawin niya rin ba yung best niya para mapapayin sa'yo? Kasi yung ginawa mo sa kanya yun. Pero pag nanguha ka, maniwala ka sa akin, kukuhanan ka din yan. Maggagantihan kayo. Tama ba? So we want integrity, lalo na yung respect. Are we clear? Yes! So sana naintindihan niyo yung kultura ng kumpanya because from there, we will begin to grow. But more importantly, kahit na napag-usapan natin yung culture, dapat alam niyo rin yung strategy. So, ladies and gentlemen, it's my honor tonight. This is the first day of the month, July 1. Nag-back-to-back training kami ni CSO because we want you to receive our blessing. We want you to receive our energy. We want you to receive our utmost respect. Ladies and gentlemen, without